want it better than the weekend. We can take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I'll fall for you. I want it better than the weekend. You can't show me. Hello guys! Ayan, nagbabalik ang vlog-vlogan ni Love. Welcome back po sa aking maliit na channel. So, napaisip ako mag-sit and vlog uli. Kasi, lately, ang daming nagtatanong sa akin. Kasi, last June, umuwi kasi ako ng Pinas. So, parang 8 months pa lang ako dito sa Finland. Umuwi ako ng Pinas. Nagbakasyon ako. Bakasyon lang. So, ang dami nagtatanong. Sabi niya, kagaya ng, uy, paano ka nakauwi? Uy, pwede palang umuwi. Yung mga ganong tanong. So, in short, parang, sa dami ng tanong lang, in short, ang ano lang naman dun is, paano yung proseso? Ano yung proseso ng pag-uwi? So, unang-una, pwede naman tayo talagang umuwi kung gugustuhin natin. wala namang ano yun, wala namang pinagbabawal. Hindi naman siya pinagbabawal kasi 'di ba dito sa Finland meron tayong annual leave with pay. Meron tayong LOMA. 'Di ba may kesa LOMA yung summer holiday, may talvi pa yung sa winter. So umuwi ako last summer holiday kasi kesa LOMA yung ginamit ko. So luckily nagkaroon ako ng 14 days na kesa LOMA or summer holiday. 14 days siya. So, ang ginawa ko dun, nagpatagdag ako ng 6 days para maging 20 days. So, kasi kung hindi ko kukunin yung summer holiday, feeling ko mapo-forfeit lang siya. Tapos, hindi siya mababayaran ng buo. Advance ako mag-isip. So, kinuha ko yung holiday ko. Tapos, nakiusap na lang ako na dagdagan siya ng 6 days. Ganun. So, yung 6 days na yun is bayad pa rin siya kasi yung minove lang naman yung mga day off ko doon sa aking LOMA. So, naging 20 days siya. So, yun. Meron tayong paid vacation dito sa Finland. So, why not? Pwede tayong umuwi. Pwede tayong magbakasyon. Pwede natin siyang gamitin kahit saan. So, ako kasi ginamit ko siya pa uwi ng Pilipinas. Kasi kung mag-i-stay lang naman ako dito ng 14 days during vacation, anong gagawin ko? Ayan. So, umuwi na lang ako ng Pilipinas. So, in short, ano yung proseso? Unang-una, bakit? Oo, pwede tayo umuwi. Okay? Walang nagbabawal, walang pipigil. Hanggat gusto mo. Basta't naayon sa schedule, sa timing, sa pagkakataon, pwede tayo umuwi. And then, ang proseso nun, kasi personally, galing nga ako ng Hong Kong. So, yung mga kagaya ko na nanggaling ng Hong Kong at ng Singapore, hindi kami dumaan sa POEA. Kagaya ng mga nurses na nanggaling sa Pilipinas, legal sila na dumaan na sila ng POEA. So, iba yung case namin kasi nag-cross country kami. So, yung proseso, kailangan yung kontrata mo ay registered mo sa konsulado or sa polo. And since wala namang polo ang Finland, pero nag-ano rin sila, nagpa-process din sila ng kontrata. Mabilis lang kasi yung way kapag nag-process ka sa polo. Kasi about kontrata talaga, about sa work. Unlike kung sa consulate, mga consular services yung ginagawa nila. Pero nagpa-process din sila. Parang magpapatatak ka ng red ribbon, ganyan. Mas mahaba nga lang yung proseso at yung kailangan. Unlike dun sa polo, nung nag-registered kami ng kontrata, contract lang tapos affidavit lang namin ang kailangan. Yun. So, wala nang ibang mga hiningi. Tapos, yung bayad lang. So, paano nga ba nakapag-registered sa polo? So, last time kasi pumunta dito yung polo ng London at ng Sweden. So, nag-outreach sila. So, kinuha ko yung pagkakataon na yun na makapag-registered ng kontrata. So, nagbayad lang ako ng around
10 euro para doon sa kontrata. So, hindi ko kailangan magbayad ng OWA ko nung time na yun kasi yung OWA ko is valid pa siya until 2024. 2 years kasi yung ano ko. Kasi nung pumunta ako dito, kaka-renew ko lang ng contract sa Hong Kong. So, valid pa siya ng 2 years. Sa 2024 pa ako kukuha ng OWA. So, hindi ko na kailangan. So, nagbayad ako ng 10 euro lang. And then, after nun, yung polo na yung nag-send sa akin nung tatak na siya. Nung time kasi na nag-registered, naubusan sila ng OR receipt. Pero yung mga kasabay ko, during that time, nakuha din nila yung kanilang kontrata na may tatak na. Yung sa akin, through email. Kasi naubusan sila ng OR ng pang-resibo. Ayun. Pero ganun lang guys. Kailangan mong mag-register ng contract. So, dahil nga wala tayong polo dito, sa consulate, kayo pwedeng lumapit. Pwede kayo doon magtanong, mag-inquire kasi sila yung mas nakakaalam ng proseso. So, meron din isang option kasi during nung nagre-registered ako, tinanong ko yung officer kung how about po yung mga nandun sa malalayong lugar na wala naman sa Helsinki. Paano po sila makakapag-register? So, binigay nila yung email nila. Lalagay ko dito mamaya. Yung email ng Polo London. Pwede kayong mag-email dun. Mag-inquire kayo. Then, bibigyan nila kayo ng instructions kung paano nyo i-register yung contract. Email lang, lahat sa email lang nila. And then, yung payment is online payment din. Tapos, isisend nila sa'yo yung copy ng OR receipt. Kasi, importante yung OR. Tapos, yung may tatak na, tatatakan nila yun. So, yun. Pero, hindi doon nagtatapos. Kailangan, after mong mag-send ng kontrata, after ng registration, kailangan mong i-update ng iyong OEC. Yung balik manggagawa. Kung meron kang account ng balik manggagawa noon, pwede mo siyang gamitin yung information doon, ma-transfer doon sa POEA.services, online services. Meron ding website, so ilalagay ko rin dito yung website noon. Kasi wala na yung lumang website na balik manggagawa. Ano na ngayon? Online services na. Hindi na yung balik manggagawa. So, kung wala ka pang account, mag-registered ka na doon sa online na yun, doon sa website na yun, para na-update na yung iyong status. Tapos, doon kasi sa balik manggagawa, itatransfer pa yun 24 hours yung data mo. Itatransfer ng balik manggagawa doon sa bagong system. So, kung halimbawa, may time ka, suggest ko na mag-update ka ng ng OEC mo. Kahit hindi ka pa naka-registered. At least alam mo na kung paano siya gawin. Pagka time na, gusto mo na umuwi, hindi yung nagmamadali ka pa. Ayan. So, hanggat wala ka pang planong umuwi, try mo lang yung mga step na yun, dun sa balik manggagawa, tsaka sa online services. And then, ngayon kung na-receive mo na yung contract, pwede mo na siyang i-fill in doon sa online services ng migrant workers. Meron tayong bagong system, bagong website. Ayun. So, kapag na-update mo na yon, kailangan mo mag-appearance kung uuwi ka ng Pilipinas para maging smooth yung pagbalik mo ng Finland. Kailangan mo mag-appearance sa POEA. Mag-a-appointment ka. Ayan. Ilalagay mo doon yung kontrata. Doon sa pinakang OEC. Kasi diba noong ganun din naman talaga pag nagbabakasyon tayo, kailangan natin ng OEC. Tapos, kung exempted ka, hindi mo na kailangan mag-appearance. Dahil, first time natin dito pumunta ng Finland, kailangan natin mag-appearance. Kailangan nilang i-validate yun in person, yung ating kontrata doon sa POEA. Pero madali lang naman, magkano lang yung bayad doon? 100 pesos lang. 100 lang. At mabilis lang nung nakita nila yung resibo, yung mga papel, yung kontrata. Mabilis lang, wala lang questions. And then, pagdating naman doon sa airport, yun din, nanghahanapin talaga sa importante para mabilis kang
mabilis ka makapag-exit ng Pinas ulit. Hindi ka kakaba-kaba kasi hindi tayo makakabalik ng Finland kung wala tayong hawak na OEC. So siguro sa second vacation pwede. Pwede nang wala kasi exempted na. So meron ka ng record sa kanila. So ano na yun, exemption na ang pwede nating i-apply pag magbabakasyon ulit. So, yun lang guys. Register nyo yung kontrata nyo through Polo or through Consulate. Tapos, i-update nyo yung BM online, yung POEA. And then, mabilis kayo makakabalik dito. Pwedeng umuwi. Basta may pagkakataon. Tapos, naayon dun sa schedule. Binigyan ka ng loma, gamitin pa uwi ng Pilipinas yan. Masaya. So, yun lang guys. Kung may magtatanong pa kung paano umuwi, bakit pwede bang umuwi? Oo, pwedeng umuwi, walang pipigil. Kung paano yung proseso, madali lang yung proseso. Basta mag-register ka muna ng kontrata mo sa Polo or sa Consulate. And then, i-update mo yung iyong OEC. Pwedeng umuwi. Kahit twice a year pa. So, yun lang guys. Nag-update lang ako sa aking channel kasi parang na-abandon ako na itong aking channel. Thank you nga pala dun sa mga nagme-message dun sa mga upload ko na na nanonood. Kahit na hindi ako tawag dito, hindi na ako nakakapag-upload ng bagong video dito sa aking channel. So, meron pa rin mga pumupunta, meron pa rin mga nanonood at natutuwa naman ako kung na-inspire kayo. Natutuwa naman ako kasi may na-inspire pa ako dun sa mga vlog-vlogan ko. At nagsusubscribe pa. Ayan, kagaya ni Triple. Natutuwa naman ako kasi kahit papaano yung mga information na si-share ko dito sa vlog-vlogan ko is nagiging useful siya sa mga iba na yung wala pa dito na naghahanap sila ng mga information. Pero disclaimer lang po, yung pong mga information na sinishare ko dito is based lang po yun sa aking experience. Hindi po ako dito expert, hindi po ako dito konti lang po yung experience ko at talagang yung experience ko lang po ang na-share ko. Yun lang po ang pwede kong ibahagi. Hindi ko pwedeng i-share yung mga experience ng iba. Kasi iba-iba kami ng experience. So, ayun, kung na-inspire po kayo, maraming salamat po. And then, meron ding nag-message na kinakabahan daw siya kasi papunta rin siya dito by November. Good luck po. Pinagdaanan po namin yung kabakaba na yan. Kabakabang moment na yan. So, for sure, mapagdadaanan mo rin yan. Ay, malalampasan mo rin yan. Actually, ang daming nagtatanong. Ito si Shahibas. Siya. Parang papunta siya dito Nanonood siya ng mga vlog ko. So sis, kung saan ka man magmula, kung ikaw man ay galing ng Hong Kong, ng Singapore, or ng Pilipinas, maraming salamat. At napadalaw ka sa aking channel. Yung mga nagtatanong, marami ba kang question? So parang mag-iipon na naman ako ng mga questions at sasagutin ko na naman. May mga bagong questions na naman dito sa aking channel. So, yun lang guys. Kung gusto nyo umuwi, yun lang yung proseso. Napakadali. Good luck. Ang sarap umuwi sa Pinas. Kahit walang baon. Kahit walang baon na maraming pera. At least, pag nakauwi kasi para kang nakapag-recharge, parang new lahat. Para kang may energy ulit. Yun. Thank you guys for watching. So, mag-iisip na naman ako ng aking bagong iba-vlog kasi mukhang napapabayaan ko na ang aking channel. Salamat doon sa mga nagtatanong. Meron na naman akong mga ideas kung ano yung i-content ko. Actually, doon lang talaga ako nagbe-base kung anong i-content ko dito sa aking vlog-vlogan. So, yung pagtutuunan ko naman ng pansin ngayon yung mga questions sa mga bago.
At maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa aking channel, sa aking vlog-vlogan. Thank you po for following, for subscribing, for commenting. Salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Thank you guys for watching. Until next time po. Moika. So guys, ito yung mga contact information kung saan kayo pwedeng mag-register ng kontrata at yung link ng online services. So, ano ko ng video dito. Click nyo lang tong POEA online services through Google. Yan, search nyo lang yan. And then, ang haba And then, dito sa e-registration, dito kayo gagawa ng account sa Let's Go. Tapos, meron dito sa baba na transfer all BM records. So, pag nakagawa na kayo ng account, i-transfer nyo yung BM nyo, yung dati nyong record. Yan lang yung mga information na hihingin nila sa'yo. Pagkatapos mo mag-fill up nyan, maghihintay ka ng 2 to 6 hours para ma-transfer yung record. And then, dati kasi 1 day or 2 days nga yung hinintay ko bago na-transfer yung aking data. So, ngayon, mas mabilis ngayon, 2 to 6 hours lang. Pwede mo nang i-check yung account mo kung na-update na yung iyong bagong account. Yan, dito. Tapos, i-check nyo ulit dito sa e-registration kung na-update na yung account nyo from Balik Manggagawa. Kasi yun yung dating system. So, lahat dapat ilipat dito sa system na to. Yes, that's all guys. Good luck. Moika.